Sir Neb, ako po si Pancho. Yung naging karanasan ko noon sa isang lugar ay talagang matindi. Galing ako noon sa ninang ko kasi inutusan ako ni nanay na maningil. May utang kasi sa kanya si ninang, tapos nahihiya pa siyang maningil. Kaya ako yung inutusan niya. Yung lugar po nila ninang medyo liblib na at madalang yung sasakyan. Buti na lang may motor ako. Hapon ako nagpunta pero inabot ako ng mga alas 6 kasi hinintay ko pang dumating si ninang. Nagbigay naman siya ng kalahati sa bayad tapos umalis na ako. Pauwi na ako nung may makita akong matanda doon sa daan. Nakatayo sa tabi ng poste na may mahinang ilaw. Ang totoo, Sir Neb, noong umpisa hindi ko talaga sigurado kung matanda talaga siya. Base lang sa bulto ng katawan. Meron siyang tela na nakabalot sa ulo niya. Nakasuot ng long sleeves na kulay puti. Nakapalda ng itim na lagpas sa tuhod. Pero yung mukha niya hindi ko masyadong nakita kasi nga nakamotor ako. Kahit medyo mabagal yung takbo ko dahil sa baku-bako yung daan, hindi ko talaga napansin yung mukha niya. Yung damit lang at yung takip sa ulo. Nung malapit na ako sa kanya, kumaway siya na para bang pinapara ko. Hindi ako huminto, Sir Neb, dahil may dalawang bagay ang pumasok sa isip ko. Una, baka nagpapanggap lang. Tapos pag huminto ako bigla akong hold upin. Meron ding hold upper na babae. Wala sa edad at itsura yan. Nasa lakas lang ng loob. Pangalawa, Sir Neb, naisip ko rin na baka multo. Kasi 'di ba minsan dinadaya tayo ng paningin. Tingin natin tao, pero hindi pala. Kaya wala talaga akong balak huminto. Tinignan ko lang siya, tapos diretso lang ako sa pagdadrive. Nung makalampas na ako sa kanya, nagulat ako kasi parang biglang bumigat yung motor ko. Sir Neb, pagtingin ko sa side mirror, ganun na lang yung gulat ko nung makita kong nasa likuran ko at nakaangkas yung nilagpasan kong matandang babae. Matik yung takot ko nun. Paano niyang nagawang umangkas sa akin nang hindi man lang ako humihinto? Nanginig talaga yung buong katawan ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Pinaharurot ko yung motor. Nasa isip ko ilaglag siya sa bilis ko. Pero sa sobrang bilis ng patakbo ko, sumemplang ako. Nahulog sa kanal yung motor kasama ko. Hindi ko ininda yung sakit ng katawan na tinamo ko. Kahit muntik ko nang hindi matanggal yung paa ko sa pagkakaipit sa motor. Nangibabaw sa akin yung takot. Kaya nung makaalis ako sa motor, ay hindi na ako lumingon pa para tignan kung nasaan na yung matanda. Yung mga paa ko naman ang humarurot ng takbo. Hindi ko talaga maramdaman yung sakit ng paa ko sa sobrang takot. Sige lang ako sa pagtakbo. Wala akong ibang nasa isip kundi ang makalayo doon. Hindi ko na naisip yung motor ko. Hindi pa ako umaabot sa bahay nang makasalubong ko si tatay na galing sa bukid. Pautal-utal kong kinuwento sa kanya yung nangyari. Wag daw akong matakot. Sinamahan niya ako na balikan yung motor. Pagdating namin sa lugar, wala na yung sinasabi kong matandang babae. Naniniwala naman sa akin si tatay. Kasi sabi niya dati pa raw nababalita na talaga yung matandang babae na nagpapakita sa lugar na yon. Pero hindi naman daw niya akalain na ako mismo ang makakaranas at makakakita doon. Si tatay na yung nagmaneho ng motor. Naawa ng Diyos ay napaandar pa niya kahit nahulog na sa kanal. Ako na lang yung umangkas at habang nakaangkas ako ay lumingon pa ako. Nakiramdam ng mabuti dahil baka nasa likuran ko na naman yung matandang babae. Pero nakauwi naman kami ni tatay ng ligtas. Ang nasabi ko na lang kay tatay ay hindi na ako pupunta sa lugar na yon ng mag-isa. Lalong-lalo na kapag gabi. Kamusta po, Boss Neb? Ako nga pala si Marie Chris. Tubong Leyte po ako. First time ko po noon sa Cavite
nang makaranas ako ng kababalaghan. Nagpunta ako doon kasi hinahanap ko yung kapatid kong lalaki na naglayas sa amin dahil nagkaroon sila ng away ni Papa. Binatilyo pa lang yung kapatid ko kaya sobrang nag-alala si Mama. Pinahanap niya sa akin. Nabalitaan ko sa barkada niya na nasa Cavite siya kaya dali-dali akong nagpunta roon para hanapin yung sinasabing bahay ng isa pa nilang barkada. Nasa edad naman na ako kaya hindi ako natatakot na lumakad mag-isa. Malaki rin yung tiwala ni Mama sa akin. Nung nasa lugar na ako ng Cavite, doon agad ako dumiretso sa barangay para ipagtanong yung tao na hinahanap ko. Nung una hindi makilala ng dinatnan ko sa barangay yung hinahanap kong barkada ng kapatid ko. Buti na lang po nung paalis na ako ay may dumating na isa pang babae na staff ng barangay at sinabing namumukaan niya yung nasa litratong hawak ko. Tinuro niya sa akin kung saan yun nakatira pero sinabihan niya ako na mag-ingat kasi mapuno at madalang ang tao sa lugar na yon. Huwag daw akong magpaabot ng gabi lalo pa at kababae kong tao. Nagpasalamat ako sa concern niya pero mas iniisip ko ng mga oras na yon ay yung kapatid ko. Ang balak ko talaga ay sumakay ng tricycle para magpahatid na lang sa sinasabing lugar. Kaso medyo kakapusin na yung pera ko kaya pinili ko na lang na maglakad. Habang naglalakad ako, napansin ko na padalang na ng padalang ang taong nakikita ko. Mukhang tama yung babaeng taga-barangay sa sinabi niya. Medyo kinabahan na ako nun pero inisip ko na lang na nandoon sa lugar na yon ang kapatid ko kaya kailangan kong mapuntahan. Kaso nung papunta na ako ay parang naliligaw na naman ako. Maya-maya may nadaanan akong matandang lalaki na nakaupo sa isang waiting shed na halatang luma na at marupok na. Waiting shed yun na yari sa kahoy. Nag-alangan akong lumapit pero siya lang ang nakita ko doon kaya nilapitan ko at tinanong tungkol sa hinahanap ko. Baka kasi nakikilala niya. Tumango siya at tinuro sa akin ang isang daan. Nagpasalamat naman ako sa kanya tsaka dumiretso na ulit sa paglalakad. Pero ilang sandali lang ay nawawala na naman ako. Tapos nakita ko ulit yung matandang lalaki na pinagtanungan ko sa waiting shed. Naglalakad na siya sa pagkakataong yun sa kabilang kalsada ng nilalakaran ko. Sa isip ko baka pauwi na siya at mabilis maglakad kaya inabutan pa ako. Naisip kong tawagin siya. Sumigaw ako ng manong. Lumingon naman siya tapos nilapitan ko uli. Sabi ko tama ba yung direksyon na nilalakad ko papunta doon sa tinuro niya. Hindi siya sumagot pero nagturo uli siya ng direksyon. Nagpasalamat ulit ako at nagpatuloy uli sa paglalakad. Pero sa pangatlong pagkakataon, Sir Neb, ay nakita ko ulit yung matandang lalaki. Nakatayo naman siya ngayon sa gilid ng talahiban. Yung konting takot na nararamdaman ko kanina mas lalong tumindi. Paano ay nakakapagtaka yung biglaan niyang pagsulpot sa kung saan-saan. Tapos pagtingin ko sa bandang ulo niya malabo na sa unang tingin. Aakalain mo na wala siyang ulo. At pagbaba ng tingin ko sa bandang paanan niya, doon ko lang napansin na wala siyang tsinelas. Marumi ang paa niya at hindi yun nakalapat sa lupa. Sir Neb, hindi ko alam kung anong oras na yon dahil wala akong suot na relo. Pero medyo madilim na sa lugar at ganoon pa yung nakita ko. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nayakap ko yung sarili ko at gusto ko nang maiyak. Napaatras yung mga paa ko palayo sa kanya, sabay takbo ng mabilis. Kumaripas talaga ako. Mahangin yung lugar pero tagaktak yung pawis ko sa sobrang nerbiyos habang tumatakbo. Hanggang sa makasalubong ko yung dalawang babae na papunta sa direksyong pinanggalingan ko. Hindi agad ako makapagsalita kahit panay ang tanong nila sa akin kung anong nangyari. Pinakalma nila ako hanggang sa unti-unti rin akong kumalma at nasabi ko na sa kanila yung nakita ko.
Sabi nila, hindi na sila nagtataka dahil hindi naman daw imposible ang sinasabi ko sa lugar nila. May mga nakaranas na rin daw doon ng iba't ibang kababalaghan, pero yung tungkol sa matandang lalaki ay noon lang nila narinig. Sinuwerte na ako sa pagkakataong yon dahil yung dalawang babae ay kamag-anak pala ng barkada ng kapatid ko na hinahanap ko. Kaya sinamahan nila ako papunta sa bahay ng taong hinahanap ko. Kinabukasan, Sir Neb, ay naisama ko na rin ang kapatid ko pa uwi. Ako po si Helen, Sir Neb. Simula nung naging mag-asawa kami ng husband ko, pinatigil niya ako sa trabaho. Okay lang naman sa akin kasi nga mas matututukan ko yung mga anak namin na lumaki. Pero kahit nasa bahay lang, sumasideline din ako minsan sa pagbebenta ng mga beauty products na kinukuha ko rin online. At isa pang sideline ko, Sir Neb, ay ang pagiging sekretary ng barangay namin. May compensation din ako na nakukuha sa trabaho ko bilang sekretary. Kaya di rin masasabi na asa lang ako sa asawa ko sa lahat ng gastusin namin sa bahay. Matagal ng chismis sa aming mga opisyal ng barangay ang tungkol sa mga nakikita raw na kung ano-ano sa second floor ng barangay hall. Maraming karanasan ang iba sa mga dating nagsilbing opisyal sa second floor ng barangay hall. Doon sinasagawa yung mga meeting at iba pang activity na kailangan ng pribadong silid. Pero dahil nga marami sa amin ang takot sa second floor na yon, halos hindi namin ginagamit. Mas madalas pa yata yung opisina ni Cap na maging meeting room kesa doon sa second floor. Nito lang taon, mas dumami yung mga kwento tungkol sa doppelganger. Maraming nagsasabi na nakikita raw nila yung sarili nila minsan doon sa loob. Mismong kapitan namin ay may karanasan na tungkol sa doppelganger. Ito ang kwento niya sa amin. Nasa baba raw siya ng barangay hall. May tumatawag sa cellphone niya kaya naglakad-lakad siya habang naghahanap ng malakas na signal. Napapaligiran kasi ng mga puno yung barangay hall, Sir Neb. Kaya kapag nasa loob ng opisina, madalas na no service ang mga cellphone. Kailangan pang pumunta sa kalsada para makakuha ng signal. Habang nakikinig sa tawag, tumingala raw si Cap. Nakita niya na may nakatalikod na lalaki doon sa second floor. Akala niya raw nung una ay yung isa naming kagawad na lagi niyang kasama. Nang humarap daw yung lalaki na nasa itaas, nabagsak ni Kapitan yung cellphone sa pagkabigla. Kasi Sir Neb, kamukhang kamukha niya raw yung lalaki na nandoon sa second floor. Ang ginawa raw ni Kapitan, tumakbo siya paakyat. Hinihingal pa siya pagdating niya sa itaas. Nung buksan niya raw yung pinto, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Pero pagbukas niya, wala namang tao sa loob. Nagpasama pa siya sa isa sa mga kagawad doon, pero wala talaga. Nung nagsimula ng magreklamo yung ibang staff ng barangay, nagdesisyon si Kapitan na magtawag ng albularyo. Isang matandang lalaki yung nahanap namin na albularyo. Taga rito rin siya sa amin. Pag-akyat niya pa lang, naramdaman niya na raw yung bigat ng kwarto sa second floor. Hindi raw pangkaraniwan yung nilalang na naninirahan sa loob. Nagsindi siya ng mga kandila sa kanto ng kwarto, tapos isa pa sa gitna. Tsaka siya nagdasal, tapos naupo sa harap ng kandila na nasa gitna. Habang ginagawa niya yon, kitang-kita naming lahat na nandoon na may nabubuong parang tao sa harapan ng albularyo. Kamukha nung tao na yon yung albularyo. Wala sa aming nakakapagsalita. Lahat kami takot sa nakikita namin. Tsaka kinausap nung matanda yung lumitaw sa harap niya. Doon na namin nalaman na isang mapaglarong maligno raw yung nilalang na gumagambala sa amin. Bali napadpad lang siya roon dahil naghahanap siya ng mapaglalaro ang mga tao. At ang naisip niyang gawin ay takutin kami. Nag-usap sila nung albularyo
Ilang saglit pa, naglaho na parang usok yung maligno. Pagkatapos mangyari yon, sinabi sa amin nung albularyo na napagkasunduan na raw nilang hindi na babalik yung maligno. Basta raw mag-aalay kami ng 3 manok na puti na pakakawalan sa loob ng kwarto. Sumunod na araw, Sir Neb, ginawa nga namin yon. Nung balikan namin yung mga manok na puti sa hapon, nagulat kami sa nakita namin. Yung 3 manok kasi, Sir Neb, ay patay ng lahat. Pero ang nakakapagtaka pa ron ay wala man lang dugo o kahit na anong palatandaan kung papanong namatay yung mga manok. Para bang basta na lang silang nawalan ng malay at namatay. Nung tanungin namin yung albularyo ay hindi siya nagtaka. Ibig sabihin daw nun, tinanggap nung maligno yung alay at tuluyan ng aalis doon sa 2nd floor. Gumana naman yung ginawa ng albularyo, Sir Neb. Magpasa hanggang ngayon ay hindi na kami nakakita pa ng ibang doppelganger sa itaas ng barangay hall. Hello mga kapasta. Simula pa noong pandemic, talagang fan na ako at nakikinig sa lahat ng upload nyo dito sa YouTube. Matagal ko nang gustong mag-submit ng story, kaso medyo busy sa trabaho. Buti na lang sinipag nung isang araw, kaya nagkaroon din ng time na magsulat. Aljon ang pangalan ko, Sir Neb. Isang public school teacher. 5 years na rin po akong teacher. Itong kwento ko ay nangyari hindi sa akin, kundi sa papa ko na may office job sa kabilang bayan. Sabi kasi sa amin ni Papa, noon pa raw ay talagang may doppelganger na siya. Una raw niya itong na-experience noong minsang umuwi siya galing sa school. Sinalubong agad siya ni Lola, tapos tinanong kung saan daw siya nanggaling. Kasi 2 oras before ay umuwi na raw si Papa at pumasok sa kwarto. Nagtaka raw si Papa kasi nga kakauwi niya lang. Sabi naman ni Lola, sino raw pala yung nagmano sa kanya tapos pumasok sa kwarto. Pagtingin ni Papa sa kwarto ay wala namang ibang tao roon. Simula raw noon ay lagi nang may nakakakita sa mga doppelganger ni Papa. Minsan sa school, pero madalas ay sa bahay. Sabi nga sa amin ni Lola, dadalhin na raw sana nila si Papa sa isang albularyo dahil sa pagkakaalam nila ay malas ang makakita ng mga doppelganger. Pero sobrang natakot daw si Papa hanggang sa naipagpaliban na. Nung lumipas yung mga taon, parang nasanay na rin si Papa. Sabi niya inisip niya na lang na parang may kakambal siyang kapatid na laging sumusunod sa kanya. Hanggang nga sa nakahanap siya ng trabaho at napangasawa niya si Mama. Kwento sa amin ni Mama, may isang beses daw na nagluluto siya ng almusal sa kusina. Nung paglingon niya, nakaupo raw si Papa sa mesa. Nakatingin sa kanya ng seryoso ang muka. Siyempre tinanong ni Mama kung anong problema, pero wala raw yung isinagot. Nung lapitan ni Mama si Papa, bigla raw umalis at tumakbo palabas ng bahay. Matapos magluto ni Mama ng almusal, bigla raw lumabas ng kwarto nila si Papa. Tinanong niya kung saan siya pumunta kanina nung tumakbo siya palabas. Pero ang sabi lang ni Papa, kagigising niya lang. Nagalit si Mama kasi akala niya pinagtitripan siya ni Papa o kaya naman ay tinatakot. Pero seryoso raw yung mukha ni Papa, kaya nangilabot na lang siya. Sa trabaho isang beses tumawag si Papa para sabihin na hindi siya makakapasok dahil nilalagnat siya. Makalipas daw ang ilang oras, tumawag yung boss niya kasi may nag-time in daw doon sa gwardiya. Imposible yon, sabi ni Papa, kasi nga buong araw siyang nakahiga sa kama, nagpapagaling. Pero noong kinumpirma nila sa bantay na gwardiya, sinabi raw nito na siya mismo ang nakakita na pumasok si Papa at pumirma pa nga raw sa logbook. Pumasok si Papa sa trabaho pero hindi raw nag-time out. Napagalitan pa si Papa.
Pagkatapos noon nag-alala na si mama sa mga nangyayari kasi nga dumadalas na. May nakapagsabi rin kay mama na malas ang mga ganoong klaseng pangitain. Napagpasyahan ni papa na kumonsulta sa pare ng lokal naming simbahan. Winelcome naman siya ni Father Jose. 3 linggo si papa na pumupunta sa simbahan tuwing Biyernes ng hapon para ipagdasal ni Father Jose. At matapos nga yun, Sir Neb, nawala na rin yung mga doppelganger ni papa. Sa ngayon po, wala na rin kaming nararanasan pang katulad ng mga past experience ni papa. Hindi na rin naulit yung pagpapakita ng mga doppelganger. Sabi nga ni papa sa amin, dasal lang daw talaga ang katapat ng kahit anong kasamaan sa buhay natin. Ako po si Rosie, Sir Neb. Sana isama niyo po ito sa mga stories na inanarrate niyo sa YouTube. Matagal ko na kasing pangarap na makapagpasa dito sa channel niyo. Noong nag-aaral pa ako sa college, may nangyari sa akin na kababalaghan. Yung mga panahon na yon, yung time na talagang halos umabot na ako sa depression. Una kasi namatay yung tito ko na siyang nagpapaaral sa akin sa high school. Single mom ang mama ko. At isa sa mga tumulong sa amin noong walang-wala kami ay si Tito Fer. Kaya nung mabalitaan namin na inatake siya sa puso, nalungkot talaga kami ng sobra. Sumabay pa noon na nakipag-break sa akin yung jowa ko for 7 years. At dahil lagi nga akong puyat at tulala sa mga klase, naapektuhan na yung mga grades ko. Doon na nagsimula yung depression ko sa buhay. Parang nawalan na ako ng gana na gawin ang lahat ng bagay. Lagi kong nakakalimutan na kumain sa tanghali o kaya kahit maligo bago pumasok. Isang gabi nga po habang naglalakad ako pauwi ay may napansin ako na parang sumusunod sa akin. Dapat kasi magta-tricycle ako mula sa kanto papasok sa lugar namin. Pero naisipan ko na maglakad-lakad para makapag-isip-isip din. Nililingon ko yung sumusunod sa akin pero sobrang dilim dahil sa kawalan ng mga poste ng ilaw. Kaya hindi ko gaanong maaninag yung itsura. Basta ang sigurado ko lang ay isa itong babae. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Medyo binibilisan ko na nga yung mga hakbang. Pagdating doon sa malapit sa amin kung saan may mga ilaw na yung poste, lumingon uli ako. Sir Neb, muntik na akong mapasigaw. Nakita ko kasi na yung sumusunod sa akin ay kamukhang kamukha ko. As in lahat, pati uniform na suot at yung bag na dala. Pareho yung pagkakatali ng buhok namin at kulay ng sapatos. Agad kong binilisan yung lakad ko at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi ko kinuwento kay mama yung nakita ko. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang o kaya namamalikmata lang ako. Mga 3 days after, nagising ako kalagitnaan ng gabi. Sobrang pinagpapawisan ako. Pag upo ko sa kama, naramdaman ko na parang may kung sinong nagmamasid sa akin sa loob ng kwarto. Bumilis yung tibok ng puso ko ng walang dahilan. Nung ilipat ko yung tingin sa bintana, nakita ko ulit yung kamukha ko. Parehong-pareho na naman ang suot namin. Pajama na pantulog at nakalugay na buhok. Nakangiti siya na parabang may balak na masama. Tumakbo ako palabas tapos pumasok ako sa kwarto ni mama. Ginising ko siya. Umiiyak na ako kasi nga takot na talaga ako nung time na yon. Niyakap ako ni mama. After 15 minutes, sinamahan niya ako sa kwarto ko at tinignan namin kung nandoon pa rin ba yung doppelganger ko. Pero wala na. Kinabukasan, in-interview ako ni mama. Ilang araw ko na raw bang nakikita kung ano raw ba ang ginagawa kapag nagpapakita sa akin. Sabi ko 2 beses pa lang naman at wala namang ginagawang masama sa akin yung kamukha ko. Kinuwento sa akin ni mama na yung dati raw niyang kaibigan ay may doppelganger din. Ilang araw lang ang lumipas, nadisgrasya raw yung kaibigan niya.
Hindi naman daw ito namatay, pero nakakatakot pa rin kung mangyayari sa akin. Sabi ni Mama, parang signos daw na may masamang mangyayari sa tao kapag nakakakita sila ng doppelganger. Ibig sabihin din daw nito ay puno ng negative energy yung taong nakakaranas nito. Nag-research pa kami online at nagtanong-tanong din sa ilang kakilala. Ito po yung 3 bagay na ginawa namin para mawala yung doppelganger na sumusunod sa akin. Sana lang makatulong din ito sa ilang tagapakinig natin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Una, hindi mawawala ang dasal. Kami ni Mama every Sunday na kami nagsisimba simula noon. At kapag gabi, talagang nagro-rosaryo kami bago matulog. Ikalawa, iwasan daw ang mga negative thoughts. Sinunod ko talaga yan, Sir Neb. Pinilit ko ang sarili ko na kalimutan yung ex ko na halos 7 years ko ring naging jowa. Para aliwin yung sarili ko, tuwing umuuwi ako galing school, nanonood kami ng mga pelikula ni Mama para raw makalimot ako. Ikatlo, dapat lagi akong may kasama saan man ako magpunta. Kaya naman kapag umuuwi ako, nagpapasama ako sa ilang kaklase na malapit lang sa amin. At saka hindi na rin ako natutulog ng mag-isa sa kwarto. Tinatabihan na ako lagi ni Mama. Effective naman po ang mga payo na yan, Sir Neb. At pagkatapos ko ngang gawin ang mga bagay na yon, hindi ko na nakita pang muli yung babaeng kamukha ko.